Yes. Magandang hapon muli sa atin mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Oy, happy talaga ang lahat dahil meron ho nagko-comment. Marami ho nagko-comment sa atin ng mga miyembro mismo ng isang religious group, no, na maski po sila ay parang pinapayagan na mag-imbita kahit hindi po kaanib ng INC. Happy po ang lahat dahil kayo po ay makakadalo sa gagawing peaceful rally sa January 13. Oo. Saan ito? Sa Liwasan Bonifacio po ata ang starting. Hindi ko lang po sure kung pagdating sa Liwasan Bonifacio o kung saan pa pupunta. Basta ang parang magkikita-kita ay sa Liwasang Bonifacio. O yan ha. Meron na po kong idea ha, mga kasama. At hindi lang po dyan nagwawakas yan. Meron pong iba't ibang lugar sa kabuuan ng bansa, kabuuan Pilipinas, at sa mga nasa ibang bansa, meron din po ata silang parang pangkalahatan na po ata ito kung hindi ako nagkakamali. Kasi may mga nagko-comment sa akin na itamaan nyo na lang po ako kung ako ay mali. No? At maganda-ganda ay nabibigyan nyo ako ng mga informasyon. Basta ho, tuloy at pinapayagan po ata. Kasi may nag-comment, pinapayagan sila at parang okay lang, no? Basta wag kayong gagawa ng wag kayong, ibig sabihin, wag kayong gagawa ng hindi maganda dahil ito ay peaceful rally po na inorganisa ng mga INC. At doon naman sa susutin, parang, hindi ko lang alam kung sure ito wag na natin banggitin. Pakiwali ko parang may mga dress code po ata. Pero kung tama ako, meron atang mga damit na parang pagkakakinlanlan. Kung mali naman ako, pa-correct na lang po ako. Tatanggapin ko yung pagkakamali na yun. So, eto na. Ano meron, Talaga naman. Pero bago tayo magsimula, isang like, isang share. All goods na po tayo dyan. At abangan nyo sa sa dulo ng video kung paano sinoplak ni Manong itong mga taga PhilHealth. Akalain mo, pinagmamalaki merong reserve savings na umabot na 600 billion. Naranating pa ko lang, puro pala utang! Itong, di kawawa ang mga nagbabayad ng premium. Diba? Ano na nangyari? Niloko tayo, niloko ang Pilipino, niloko ang sambayanan, ubos ang pondo. Mamaya, sa dulo ng ating video, panoorin nyo kung paano nanggalaite ang mga ating kababayan. Samantala, ito ipasok natin. Magaling din ito magsalita Anak ng tipaklo. Mananalo pa kaya ito? Sino ba ito? Kayo na hubala umusga. Basta ang alam ko dito, matapos mangako ng 15K na ayuda. What? 15K na ayuda para saan? Para saan yung 15K na ayuda? Ayan tignan natin kung sino. Sabi rito, sino to? Taga Laguna, sa pool kay Atty. Libayan. Buti nga. Tuloy natin to. Sige to, ipasok mo. Huwag mo nang lokohin ng tao dahil kahit anong gawin mo, hindi kanila iboboto. Mukhang hindi nga raw nakumbinse ang maraming mga taga Laguna sa tila mabubulaklak na salita ng controversial congressman at governor aspirant na si Dan Fernandez matapos ang naging controversial video nito online kung saan tumabo na ng 100,000 views nang sabihin nitong sa sariling bulsa lamang daw niya manggagaling ang pamimigay nito sa tao na siyang hindi naman pinaniwalaan ng kahit kanyang nasasakupan na distrito. Tama. Tila nabu at hindi pa sinang-ayunan ng maraming netizens online ang naging pahayag na ito ni Dan Fernandez kung saan pinangakuan pa ang mga taga Laguna na kapag siya ang nanalo bilang gobernador, maging ang kanyang running mate as vice governor at ang kanilang dinalang congressman, hindi lamang raw 5,000 na matatanggap ng mga taga Laguna, kundi titriplehin niya raw ito at gagawing 15,000 piso.
Dito na nagtaas ng kilay ang maraming netizen lalo't galing mismo ito sa bibig ni Dan Fernandez, isang controversial congressman na tila pinaglalaban ang hindi raw pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sa naging statement ng nasabing Laguna representative, hindi kumbensido ang kanyang mga kababayan na sa sariling bulsa niya manggagaling ang ipamumudmud nito sa tao. Lalo tila veterano raw ang mga politikong kaalyado ngayon ng gobyerno sa pagnanakaw sa maraming Pilipino. Dahil dito, binati ko siya ng kilalang lawyer at consultant na si Attorney Libayan kung saan ipiniliwanag na posibleng harap-harapang vote vying ang ginagawa na ito ng Laguna representative na para makumbinsi ang tao, papangakuan niya ng pera ang kanyang mga taga-distrito para lang siya'y manalo sa kanyang ambisyong maging pinuno at maluklok sa pwesto bilang gobernador. Di ba? Doon pa lang sa kuha sa video footage na yon, lantaran at harapan na isang violation po yan sa mga ganyang bagay. 'Di ba? Yung election code, merong mga involved, may nangangako. Yan po ay mga isang tayo yung opinion natin to. Tayo na may malayo mag-opinion. Pero sa tingin niyo mga kasama, yung mga ganyang bibitawang salita at ikaw ay mangangako, ano ho ba ang pwedeng ikaso sa mga ganong tumatakbong politiko? Tuloy natin to. Ayon kay Attorney Libayan, tila ang ayuda nga raw ang makabagong vote buying ng mga politikong tila sinasamantala at ang kahirapan na mayroon sila para lamang makumbinsi na sila ang ihalal sa darating na eleksyon. Dahil dito, tila mismong sariling kababayan ni Dan Fernandez ang tinawag itong may saltik raw ba sa ulo ang congressman para paniwalain ng taong bayan sa kanyang sariling bulsa manggagaling ang ipamumudmud dito sa buong Laguna na tila wala na raw siyang maluloko na kahit na isang botante kahit pa ang kanyang sariling distrito. Ayon sa kanyang naging pahayag, kundi ba naman may saltik sa ulo itong si Dan Fernandez? Sinong maniniwala na pera mo ang ipamumudmud mo sa Laguna? Wala kang maluloko hoy. Alam ng tao na pera din nila yan. Katas ng buwis ng bayan at hindi galing sa bulsa ng mga politician. Kami pa ang gagaguhin nito basang-basa ka ng tao kahit hindi mga taga-distrito mo. I'm just wondering bakit ang tahimik ng COMELEC ngayon. Alam mo yun, lantaran na ang vote buying. Bakit di pa nila pinagdidisqualify itong mga politiko like Congressman Dan? This Ingleserong ewan Governor Juan na sobrang epal na lantaran ng kasinungalingan just to convince his constituents na iboto siya. And he even promised na kapag siya at ang kanyang team ang nanalo, yung 5K na ibibigay nila, gagawing 15K. What? Grabe, no? Whew! Alam nyo, ito usapin lang Ito'y meron lang ho tayong nalaman dahil kaya po nila sinusulong itong akap-akap na yan. Balita nga ho natin mamaya sa video. Balita ho nga rin bago daw magkatapusan ipipirmahan. Di umano ha. Pero sa video tayo magre-relay. Kung ano yung sinasabi sa video, yun lang ang nire-reaction na natin. Ang balita ho natin ay pipirmahan daw di umano. Kung sino may nakaupo ngayon. Itong aakap na ito, yan nga, sinasabi, ginagamit. Isang pamamaraan nila para gamitin, sa pambili ng boto, di umano. Yan ang sabi, mamaya doon sa huling video. At, bakit kasi kailangan may akap-akap pa? Baka daw hindi kasi kumikita dito sa 4-piece. Kasi ang 4-piece diretso sa bangko. Ibig sabihin, hindi na sila pwedeng hindi na sila pwedeng mga ganon. Kasi, parang komputado na ho yung sa 4-piece na yun. Di ba? Kukunin sa ATM, wala nang makukuha yung mga dorobot, mga bakulaw. Kaya ito ngayon, baka pirmahan. Daw, di umano. Kung pipirmahan, ano ka nang mangyayari na? Ubos na naman. Di ba? Sabihin, yung init ng tao nung nakaraan, hindi pinirmahan at yung mangga-mangga, hilaw ka na ba, ay umeksena, kunwari, hindi siya pumirma. Kaya nga binire siya
Oh, sino bumira sa kanya? 'Di ba? Andiyan ka pala. Oo, dapat umaksyon ka. Kung ayaw mo talaga, hindi yung hindi ka lang pipirma, anong saysay mo bilang mambabatas? 'Di ba? Oh, ngayon eto, siste. Hindi pipirmahan. Hindi siya pumirma, pero pipirmahan ng kanyang mahal na 'di ba? Kahit yung ibang mga senador ay hindi pumirma, ibig sabihin, walang magagawa kahit hindi pumirma yung mga ibang senador. Ibig sabihin sila pa rin ang may mga kakayanan. Oh, di walang saysay itong mga hindi pumirma dahil pipirmahan na eh. Oh, ano mangyayari? Sa tingin nyo, ma'am, maganda yung ginawa nila? Oh, ang tawag doon, pamimersa daw. Di umano, sabi ni Merge. Pamimersa na yun. Merong mga senador na hindi pumirma tapos pipirmahan kung sila kaupo ngayon. Aba. Merge. Salamat na comment ka. O, tuloy natin to. Ba matindi? Tigas naman ang muka. Unquote. Panoorin ang full video na umani ng samut-saring reaksyon matapos ipaliwanag ng veteran lawyer consultant na si Attorney Libayan ang tila posibleng kaharapin ng congressman na si Dan Fernandez matapos kumalat ang kanyang controversial video kung saan pinaniniwalaan ng taong bayan na simpleng vote buying ang kanyang ginagawa para lamang makumbinsi ang mga taga-Laguna na siya ang kanyang team ang iboto sa darating na halalan para raw ang kailang ayudang 5,000 maging 15,000 peso. Grabe, no? Panoorin ang full video. Bakit po kami narito? Kasi gusto po namin na ako bilang tatakbo kong gobernador, humingi po ko ng suporta sa inyo. At ako naman, bilang gobernador, may dala akong biyaya o magbibigay ako ng benepisyo sa inyo. Hindi kayo uuwing luhaan. Uuwi kayo may dalang pera. Aside kung sa bibigay mo ni Congressman Don Ronain, ang iyong lingkod, pero natin personal, ibibigay ko sa inyong lahat. Pero maganda dito, hindi pa po tayo gobernador, nabibigay na po kami ni Don kapag po siya congressman. Lalo higit, pag siya na naging congressman, ako naging governor, si Vice Governor na naging Vice Governor de Romante, triple ang ibibigay namin sa inyo! Okay po ba yun? Nandito, sabi niya, okay, number 1, tatakbo siyang gobernador, okay? Humingi ko mo ng suporta sa inyo. Okay, humihingi siya ng suporta. Ibig sabihin, sabi niya, iboto niyo ako kasi tumatakbo ako ng gobernador. Ano bang suporta? Ang ibibigay niyo sa mga taong tumatakbo? Boto, di ba? So, humingi siya ng suporta, in other words, boto. At ako naman, bilang gobernador, may dala akong biyaya. Okay, dumating ang biyaya. Ayos style pala to. Dumating ang biyaya. Okay? Ano pa? May dalang biyaya. Tumatakbo siyang gobernador, humihingi siya ng suporta o boto, may dala siyang biyaya. Okay, anong biyaya yan? Ibigay ko ng benepisyo sa inyo. Okay, benefits. Mga kabatas natin, benefits. Okay. Very good. Okay, benefits. Okay. Okay, yun. Walang uuwing luhaan. Pero, meron kayang uuwing na bayaran? Yun lang ang tanong. Di ba? Let's go. Oh, money. Okay, so, tumatakbo siyang gobernador, humihingi siya ng suporta, boto, of course, tapos, mamimigay siya ng pera. Para saan? Para saan? Okay. Yes! Aside kung sa bibigay mo ni Congressman Don. Grabe, ano nang nangyayari sa Pilipinas ngayon, no? Kadiri na talaga. Isipin mo, ganyan yung nangyayari sa'yo. Parang binibigyan ka na lang ng pera, tapos tumutuwa kayo. Ni Congressman Don Ronain, ang iyong lingkod, pero natin personal, okay! Mga kabatas natin, personal na pera ang ibibigay niya. Personal na pera. Para saan? Sa inyong lahat. Pero mga ganito, hindi ba po
Sabi ni Rianel Benis Babaw, grabe vote buying dati patago. Gabi nagaganap, tinatawag nila gapangan ngayon, lantaran na. Hindi naman Yan mga kasama. Sa totoo lang ha, itong nakikita at napapanood nyo, kuha ho siguro ng isang taga-kababayan nila o supporters nila. Siguro tuwan-tuwa sa kakuha ng video, tuwan-tuwa sa, ipinost niya sa TikTok. Hindi niya alam, isang ebidensya ito na pwedeng ma-disqualify ito si Kuya. Yung taga Laguna na ito. Yan kung siseryosohin ng Comelec. Alam mo naman siguro kung wag na tayo magsalita patungkol dyan. Di ba? Sa tingin nyo mga kasama, pwede ho ito matanggal. Kagaya na sa nasabi ni Chikadoro dito, naniniwalang vote buying ang ginagawa nitong ni yan, taga Laguna na yan. Namimigay ng 5K, gagawing 15K! Anak ng bugi. Pero ang sabi ng ating kababayan na binulong, sa atin, taga Laguna ito Pero kinuha namin yung 5K. Pero hindi namin iboboto yan. Kasi alam naman namin ugali yan Diba? Yan. Okay kung ganyan ang mentalidad ng mga kababayan natin. Diba? Eto, saan ba gagamitin ang provision? Bakit pinirmahan? Pipirmahan daw di umano. Ayon sa balita yan. Kaya gusto natin malaman kung talaga bang pipirmahan o ano bang layunin ng pagpirma. Para saan yung pagpirma na ito? Ito galing to kaya Ate Corina. Ayon sa balita niya. Pasok mo, Ate Corina. Nakatakdang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang 6.35 trillion peso 2025 national budget sa Lunes. Pero gaya ng nangyari noong nakaraang taon, may ilang nagpaplanong magsampa ng kaso dahil sa mga umano'y unconstitutional provision ng spending bill. Narito ang special report ni Agatha Gregorio. Under thorough review ng Pangulo at ng kanyang gabinete ang 2025 budget para masigurong naaayon ito sa konstitusyon. Pero ngayon pa lang may handa ng maghain ng petisyon sa Korte Suprema dahil unconstitutional umano ito. Kasama riyan si Law Professor Dante Gatmaytan na may isinumitiring petisyon ukol naman sa 2024 budget. Pwedeng i-lump together lahat ng mga claims ng unconstitutionality like yung size ng budget which is a lot bigger than the one offered by the President. Yung pagtanggal ng pera from PhilHealth, all of those things will be put into one case, or different parties bringing various issues. We're going to challenge the legality of many of these provisions, and we're going to ask, I think hindi ko pa nakakonsult to, the petitioners are going to ask the Supreme Court to direct Congress to enact a budget for yung mga tinanggalan ng pera illegally, including PhilHealth. Kasama rin si Gatmaytan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa paghahain ng petisyon sa SC laban sa utos na maglipat ng halos 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth papuntang National Treasury para umano sa on-program funds sa ilalim ng 2024 budget. Hindi naglalayo ang isyong nakikita ni Gatmaytan para sa susunod na taon. There's no such thing as excess, not in the current state of PhilHealth. May COA report na this morning sa news that they are not sure PhilHealth can survive as a business with the state of their finances. So tatanggalin mo pa yung kanyang budget for operations, talagang magko-collapse yan. Yung unconstitutionality naman comes because a General Appropriations Act cannot amend a special law. Yung mga laws na sinasabi namin, yung PhilHealth Act mismo says na pag marami kang pera, there are only two things you can do with that money. You broaden yung coverage ng PhilHealth, di ba? Dahil napaka-limited niya ngayon, or bawasan yung premium na binabayaran natin. Okay? But they're moving the money. Maraming mambabatas. Ito mga kasama kaya nanggigigil ito si Manong dahil sa mga ganyan. Ang nababanggit dito, yung pondo ng PhilHealth. Imbis na, isipin nyo imbis na dagdagan dahil puro utang ang PhilHealth, nawalan pa ng budget. So, ang tanong dito, bakit pinagtatransfer yung pondo ng PhilHealth noon sa National Treasury? Saan damakmak pala ang utang? Kaya ito si Manong Ted, pwede mo ba i-explain sa amin bakit
Oo, bakit itong mga bagay na ito ay nangyayari? Ha? Dahil sa, ano mo naman, ang gobyerno natin, kahit mali na, gusto pa rin isulong. Kahit na marami na nagko-question patungkol sa budget na yan, bakit may tangka pa rin pirmahan daw di umano? Ayon sa video, kaya tayo nagbabasa sa video. At tayo ay nag-reaction. Ipasok mo, Manong. Bakit po wala hong nagbabanggit sa laman ng COA report na pinag-usapan namin mismo ni Ma'am Heidi Mendoza, ni Shelo Magno, ni Ma'am Pedito, na ito ay hindi nagsisinungaling. Ito po ay ebidensya na hango sa mga pag-aaral. At dito po, klaro na wala pong surplus fund ang PhilHealth. Anong pinagsasabi niyo, Mr. Ledesma, na hindi na kayo maniningil ng premium contribution? Anong sinasabi niyo na magdadagdag kayo ng benepisyo? Anong sinasabi niyo na okay lang magbigay ka ng 89.9 billion sa National Treasury kasi sobra-sobra ang pera ninyo? Ano yun? Pinaasa niyo po kami. Si Ma'am Pe sinasabi, paano pag nag-collapse ito? Kayo ba mananagot sa aming lahat, Mr. Ledesma, sa lahat ng board members niya? The statement yesterday, year-end message namin, ang mga empleyado, ito maintindihan mo rin, very demoralized na, Sir Ted. Kasi kami yung humaharap, kami nasa harapan, kami nasa front line, no? Kami ang humaharap sa galit ng taong bayan. Kami ang nagpapaliwanag sa kanila. Kami ang sumasangga ng mga batikos ng iba't ibang sektor. Kaya kami marami kaming tanong eh. May pera ba talaga? Sobra-sobra ba talaga ang pera? Bakit laging sinasabi? Bakit hindi sasabihin ang totoo? Kaya tayo walang subsidy. Kasi laging sinasabi, may pera, maraming pera. O kaya ngayon, sige, ibalik niyo yung pera. Kaya last year pa nawagan ako nung ibabalik yung 20 billion. Sinabi ko, kung may sobra palang pera, ibalik yan sa mga manggagawa. Hindi yan binabalik sa gobyerno. Opo. So, Di po ba? Yan Unyon ng mga manggagawa dyan po sa Philippine Health Insurance Corporation. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Pe. Magandang umaga, Ted. Magandang umaga, DJ. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapitbahay. Opo. And thank you for And mga kasama, pakinggan nyo ho kung paano. Alam naman natin si Manong Ted nung siguro mga 2 araw po atang hindi natin siya napansin sa programa niya. Pero ito po parang ito maganda ho ang talakayan patungkol dito sa mga budget na ito. Isang question lang, no? Bakit nga nagkaroon ng pagbabawas o pag hindi paglalagay ng pondo, meron pa lang napakaraming utang? At doon sa sinasabing savings, nasaan nga yung savings na 600? Siguro pinalabas lang ito, di umano, para makuha yung more than 60 billion. More than 60 million. O pautot lang di umano ng mga para nga makawat daw. Sabi ni James, makawat Kuya Goods. Anak ng tipaklong. Ano na nangyari? Alam ng ating kababayan kung ano nangyari. Kaya nga gigil na rin eh. Ano ba naman? Talaga naman, Diyos mio marimaro. O tuloy. Ano po ang reaksyon ng inyo pong union dito po sa inilabas na nga na desisyon ng National Privacy Commission? Pirmado po ito nila Commissioner John Henry Naga. We concur. Leandro Angelo Aguirre, Deputy Privacy Commissioner, at si Nerissa N. De Jesus na nag-inhibit, Deputy Privacy Commissioner. At ito po ang pinakadulo po nito, no, doon po sa kanyang dispositive portion. Mamaya ko po babasahin ang ilang pang mga nakalagay dito. But basically po, dito sa dulo, sinasabi po na imposes administrative fines against the Philippine Health Insurance Corporation for its failure to implement reasonable and appropriate measures to protect the security of personal information under Section 20 of the DPA. Ano po? Ang ibig sabihin nito ay, nandito ito kanina, Seth, pakilabas mo lang yung DPA definition sa ating research kanina, na-research yan ni Big Boy. The administrative fines to be imposed shall be 2% of Philippine data breach decision. Opo. Yung DPA muna, please. Ayan. Erwin, yung DPA meaning? Kanina, yan. DPA. Sandali po, Ma'am Pe, ha? Para lang mas maliwanag itong tayong pina-research kanina, yung ibig sabihin ng DPA under Section 20 of the DPA, Data Privacy Act. Ayan, okay. The administrative fines to be imposed shall be 2% of Philippine Health Insurance Corporation's 2022 gross annual income, which is 228,633,019,710 pesos and 96 centavos. Okay. Malaki po itong halagang ito. Ano po ang reaksyon ng Union? We have read, balita po namin lumabas na po yung decision ng
National Privacy Commission. So, hindi pa po namin nabasa ng buo yung desisyon. So, kagulat-gulat po yan na merong fine po na ganun kalaking halaga. So, that, ang sabi niyo po, 2% of 228 billion. I'm computing right now that 4 billion, 560 million. Kung 2% po yan, 4 billion, 560 million po. Ni-round off ko na lang po. Ang nakalagay fine. Ang tanong dyan, sino po ang magbabayad ng fine? Kasi nakalagay, PhilHealth shall be fined po. Yung hindi po. Ma'am Fe, hello Ma'am Fe. Pwede ho man naming ayusin lang po yung linya para po klaro ho ang inyong statement kasi nagta-choppy po tayo. I beg for your indulgence, please. At babalikan nga po natin mamaya si Ms. Fe ng PhilHealth White. May binabanggit siyang figure, ano? Ang Sige. tinatanong nga niya, sino daw ang magbabayad noon? Totoo. Hindi na nababasa ng buo itong desisyon ng NPC, pero nakakagulat nga daw. Yan ang ginamit niyang salita. Nakakagulat. Sino pong magbabayad niyan? Yan Yun. ang sinasabi niya. Okay, habang inaayos po natin itong linya, basahin ko na po ito. Ito pong part ng desisyon, mga kapatid. Opo, ang binabanggit po kasi dito, pagkatapos po ng napakahabang investigasyon, sa dulo po nito, no, it bears stressing that respondents' belated interest in protecting the personal data they process is vulnerability that was taken advantage by the Medusa Group when they infiltrated PHIC systems. As a government agency and as a PIC, ito na yun ha, PIC, ang ibig sabihin nito, ay balikan lang natin please yung, yung ating binabanggit nga kanina please. Alright. PhilHealth Identification Cards. Yan po ang ibig sabihin ng PIC. At yung DPA kanina na binabanggit ay Data Privacy Act. PhilHealth Identification Cards. Respondents need not wait for any accidental or unlawful destruction, alteration and disclosure or any other unlawful processing before they take a proactive stance in ensuring that the personal data that come into their custody are properly safeguarded. In view of the foregoing, the Commission finds the respondents' failure to implement reasonable and appropriate organizational, physical, and technical measures allowed the Medusa ransomware to gain access to its systems due to the vulnerabilities caused by PHIC's gross negligence through its responsible officers, which therefore constitutes access due to negligence under Section 26 of the Data Privacy Act. Ito ho yung listahan ng mga pinakakasuhan po dito, and then yung nga pong sinasabi po na penalty, administrative fine para po sa PhilHealth. So balikan lang po natin, ano ho masasabi dito ng Union sa pamamagitan po ng Ma'am Fe Francisco. Ayan. Pakinggan natin ha. Oo. Nabalitaan niya namin na lumabas na yung decision ng National Privacy Commission, so which we have been following up also kasi last year pa yan nangyari, yung Medusa hacking. And we haven't read the decision yet. Pero nabalitaan namin na natanggap na nila yan. At kagulat-gulat po na 2% of 228 billion, this is the gross income of in 2022. And I've computed the 2%, which is 4 billion 500 million. So, Hello, Ma'am Fe. I really beg for your indulgence, please. This is so stressful and bothersome and irritant po ito. We just have to establish a better line, please. Cafe Francisco ng PhilHealth White. Ma'am, I hope maganda na pong ating linya. Muli po akong humihingi ng pangunawa po sa inyo, ma'am. Okay. Good morning. Salamat. Good morning, Ted. Thank you. Okay, ma'am. Sige po, as you were saying, ma'am, please go ahead. Okay. We heard that the NPC decision is already out, but we haven't read the decision yet. At kagulat-gulat kasi kami fina-follow up din namin yung decision na yan dahil ang sa amin niya that somebody should be held accountable for the Medusa hacking that happened last year. So kagulat-gulat yan kung the fine is 2% of the gross income in 2022 that of 228 billion. I have computed it. It's 4 billion 560 million. So medyo malaking halaga po yan. Ang tanong, sino po ang mag-shoulder nitong fine na ito? Hay, grabe, 5 billion? Ulitin natin para maliwanag. 50 million. So medyo malaking halaga po yan. Ang tanong, sino of the gross income in 2022 that of 228 billion? I have computed it. It's 4 billion 560 million. So medyo malaking halaga po yan. Ang tanong, 452 billion. Po, ibig mo 4 billion, nalito na ako mga kasama. Kinukulit kasi ako ng kaibigan ko dito eh. Ano yon? I have computed it.
It's 4,560,000,000. 4 So medyo billion. malaking halaga po yan. Ang tanong, sino po ang mag-shoulder nitong fine na ito? Kasi kung PhilHealth po, ibig mo bang sabihin, pera ng paumbayan ang gagamitin? Di ba? Ang information na nga po nila ang na-hack po, na nakalabas na sa dark web, ang mamamayang Pilipino pa ba ang magbabayad ng 4,560,000,000? Sa tingin ko, hindi ho yata papayag ang mamamayang Pilipino at ang mga miyembro ng PhilHealth po na sila ang mag-shoulder. So ang tanong, sino po ang magbabayad dyan? Yung nga din po nga ang gusto namin itanong sa NPC, but basically po ang NPC nga kasi naunawaan natin under their sub-judice rule, hindi sila maaari makapagkomento pa, pero tayo po bilang mamamayan maaari makapagkomento po dito, no? Kasi nga po this is imbued with so much public interest. So dito po sa Sir Ted, speaking on behalf of the members, hindi po tayo papayag. Nakukunin po yan sa pera ng PhilHealth, di po ba? Kasi pera po natin yan eh. Pera natin yan, premium contribution natin yan, at ang pera ay inilalaan yan pag tayo ay nagkakasakit. So para may magamit tayo kung nagkakasakit tayo. So kung gagamitin yan sa fine, hindi ho pwede yun. Hindi ho tayo papayag na gagamitin yung pondo ng PhilHealth pangbayad sa fine. Sa korte po yan, mapupunta po yata ay yung fine na yan na 4,560,000,000. So hindi po tayo papayag dyan. Okay. Ayan mga kasama ha, narinig nyo naman. Ha? Merong mga utang, pagkakautang, tapos walang budget. Ayon niya sa mensahe dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, lagi kayong makikinig ng mga vlog natin, mga daily vlog natin. Huwag kayong pahuli sa mga balita, issue, reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli mga kasama. Bye-bye!